Kalalabas nga lang ng balita na matapos mapabagsak ang isang leader ng Hamas ay isang drone na inilunsad mula sa Lebanon ang sumabog at ang target nga nito ay ang mismong pribadong tahanan ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa Caesarea sa timog ng Haifa. Sinabi ng tagapagsalita ng punong ministro na hindi naroroon si Netanyahu at ang kanyang asawa sa oras ng pag-atake na naganap 2 araw matapos pasabugin ng Israel ang pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar sa Gaza. 2 iba pang drone na ipinadala mula sa Lebanon ang nawasak ng mga depensa sa himpapawid na nag-trigger ng mga sirena sa lugar ng Tel Aviv. Gayunpaman, ang pangatlong drone ay tumama naman si isang gusali sa Caesarea na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nilaunch ang drone nang humigit kumulang 70 kilometers mula sa Lebanon bago tumama sa gusali sa Caesarea. Ayon sa mga ulat ng media sa Israel, ang pag-atake ay naganap ilang araw matapos patayin si Sinwar, ang nagtatag ng pag-atake ng Hamas noong October 7 noong nakaraang taon na nagpasimula ng digmaan sa Gaza. Sa pamamagitan ng puwersang Israeli matapos ang isang taong paghahanap, ibinahagi din ng Israel ang isa pang video ng mahuling sandali ni Sinwar kung saan makikita ang labis na sugatang pinuno ng Hamas na nagtapo ng stick patungo sa isang drone ng Israel bago siya napatumba. Ngunit nangako ang Hamas na ipagpapatuloy ang laban sa kabila ng mga pandaigdigang panawagan para sa isang agarang ceasefire. Sinabi ni Khalil Al-Hayya, kapalit ni Sinwar, na nalalabas na mas malakas ang Hamas sa kabila ng pagkamatay at pagkatumba ng kanilang leader. Habang tinawag naman ni Netanyahu ito bilang isang mahalagang hakbang sa pagbagsak ng masamang pamamahala ng Hamas. Sinusuporta ng Iran ang Hamas at nakatanggap din sila ng suporta mula kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Sinabi ni Khamenei na ang pagkamatay ni Sinwar ay hindi titigil sa Axis of Resistance na tumutukoy sa mga militante na sinusuportahan ng Iran sa Lebanon, Syria, Yemen at Gaza. Ang pagkawala ni Sinwar ay tiyak na masakit para sa Axis of Resistance. Ngunit ang prende na ito ay hindi huminto sa pag-unlad sa pagkamatay ng mga kilalang tao. Ang Hamas ay buhay at mananatiling buhay, sinabi ito ni Khamenei. Ang pagkamatay ni Sinwar at ang pagkasunod ng pag-atake ng drone malapit nga sa tahanan ng Netanyahu ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa mabilis na paglala ng digmaan sa pagitan ng Israel at mga proxy na sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan. Patuloy na sinusubukan ng mga Israeli, Palestino sa Gaza at mga pandaigdigang leader na alamin kung ano ang kahulugan ng pagpatay ng Israel sa leader ng Hamas na si Sinwar para sa krisis sa gitnang silangan. Itinuring ng United Kingdom, United States at Germany ang kanyang pagkamatay bilang pagtanggal ng isang pangunahing hadlang sa pagtamo ng ceasefire sa Gaza. Agad naman na inamin ni President Joe Biden na hindi pa pinakikita ang pagtatapos ng digmaan, isang pananaw na sinang-ayunan naman ng maraming Palestino. Ngunit sinabi ng Pangulo ng US na maring posible na makamit ang katapusan ng digmaan sa Lebanon. Nagkaisa ang Hamas, Hezbollah at Iran sa kanilang reaksyon sa pagkamatay ni Sinwar na inilalarawan bilang isang martir. At binalaan nila na hindi titigil ang labanan hanggang sa malaya ng Palestine. Ngunit sa Lebanon, lumitaw ang pagkakaiba habang ang Tehran ang pangunahing taga-suporta ng pinansyal at militar ng Hezbollah.
ay inakusahan ng hayagang panghimasok. Matapos mag-alok na makipag-usap sa France tungkol sa UN Resolution 1701, nagtapos sa nakarang salungatan sa pagitan ng paramilitary group at Israel noong 2006. Sa ibang dako, sinabi ng isang Israeli military na namamahala sa pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza na marami ang truck na nagdadala ng pagkain, tubig, mga medical na supply at kagamitan sa kanilang mga kanlungan ang pumasok sa hilagang bahagi ng strip ngayon. Kaagad pagkatapos, sinabi ng Israeli Minister Shikli na nagpatupad ang Israel ng blockade sa hilagang Gaza at pinigilan ang mga supply na makapasok sa lugar na kinabibilangan ng refugee camp ng Jabalia. Ang mga puwersang Israeli ay nakikipaglaban sa isang nakamamatay na operasyon sa lupa roon sa loob ng halos 2 linggo na. Ititigil na namin ang aming coverage ng mga salungatan sa Gaza at gayon din sa Lebanon. Ngunit sa pansamantala, maaari mong panoorin ang pagsusuri ng isang channel sa mga footage ng pagkamatay ni Sinwar. At ayon nga sa punong ministro ng Israel, ang pagpatay kay Yahya Sinwar ng Hamas ay ang simula ng wakas ng nakakasirang digmaan sa Gaza Strip. Isang mahalagang hakbang sa kanyang pagmatagalang layunin na wasakin ang militanteng grupo at ibalik ang mga bihag na kinuha noong October 7. Hindi ito nakikita ng mga taga-suporta ni Sinwar. Nangako silang palalakasin ang kanilang tinatawag na pagsalungat laban sa Israel, na nag-udyok ng isang video na naman na nag-aangking ipinapakita ang huling mga sandali ng kanilang leader. Ipinakita sa mga larawan ni Sinwar na hindi nagtago sa isang tunnel na napapalibutan ng mga bihag tulad ng madalas na sinasabi ng mga opisyal ng Israel, kundi nasa itaas ito ng lupa at nagtapo ng isang stick patungo sa isang drone gamit ang kanyang natitirang lakas. Hindi lahat ng Palestino ay itinuturing na bayani si Sinwar. Ang ilan sa kanila ay tinanggihan ang kanyang marahas na taktika, kabilang na ang teroristang pag-atake noong October 7 na kanyang pinangunahan bilang hindi nakabuti sa layunin ng kapayapaan at pagbuo ng Estado ng Palestino. Ngunit maraming tumugon sa kanyang pagkamatay na may halo ng pagdadalamhati at selebrasyon ng martir. Para sa kanila, siya ay isang militar na komandante na lumaban hanggang sa huli, handang isakripisyo hindi lamang ang buhay ng libo-libong Israeli at 10,000 Palestino, kundi pati na rin ang kanyang sarili.